Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Sa kasalukuyan po patuloy pa rin ang epekto ng hanging amihan or northeast monsoon, pati na rin yung shear line o yung pagbabangga po or pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Nakikita po natin dito sa ating latest na satellite animation na malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ay makakaranas ng maulan na panahon dulot po ng epekto nitong dalawang weather system. At liban na lang po dito sa dating bagyong Romina na wala na pong epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa, ay wala na po tayong ibang minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa ngayong araw, dulot po na epekto nitong dalawang weather systems, yung hanging amihan, pati na rin po yung shear line, magiging maulan pa rin po yung panahon, especially po sa bahagi ng Southern Luzon as well as sa eastern portions ng Visayas. At yung amihan naman po ay magdudulot din ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi naman ng Northern at Central Luzon. So alamin po natin mamaya kung alin po yung mga specific na mga probinsya makakaranas po ng malalakas mga pag-ulan ayon po sa ating latest na weather advisory. At inaasahan din po natin hanggang sa darating na Pasko ay magpapatuloy pa rin po yung epekto nitong shear line pati na rin po ng amihan. So aasahan po natin for the next 2 days ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dulot po nitong mga weather systems. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, malaking bahagi po ng Southern Luzon ay makakaranas ng maulan na panahon dulot po ng epekto ng shear line. So dyan po sa may Mimaropa, pati na rin sa Calabarzon at Bicol region, magiging may possibility po ng moderate to heavy na mga pagulan dulot po ng epekto ng shear line. At yung amihan naman po ay magpapaulan din sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, dyan po sa may Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, yung mga karating na probinsya dyan po sa Aurora, Nueva Ecija at Bulacan, pati rin po dito sa Metro Manila possible po yung maulap na kalangitan at mga light to moderate na mga pagulan dulot po na epekto nitong hanging amihan. Meanwhile, sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap po na papawirin. Kung may mga pag-ulan man ay panandalian lamang o mga biglaan lamang po ito na may hina mga pagulan o mga pag-ambon. At para naman po sa temperature forecast para sa mga piling syudad dito po sa Luzon, yung maximum temperatures po natin sa Lawag aabot ng 32 degrees Celsius. May kalamigan din po dito sa Tugigaraw na maaaring umabot lamang ng 27 degrees Celsius maximum temperatures. Sa Baguio naman, yung agwat po ng temperatura ay maglaraw mula 16 hanggang 23 degrees Celsius, 30 degrees Celsius maximum temperatures naman para dito sa Metro Manila. Magiging malamig din po yung temperatura, mababa din po yung maximum temperatures dito sa Legazpi na aabot lamang ng 28 degrees Celsius at para po dito sa Tagaytay ay maglalaw ng 22 hanggang 28 degrees Celsius. Para naman sa magiging lagay po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa dito po sa Palawan, Visayas, gayon din sa Mindanao. So gaya po ng nabanggit natin kanina, dulot pa rin po ng epekto ng shear line ay makakaranas pa rin po tayo ng moderate to heavy na mga pag-ulan sa areas po ng Palawan, pati na rin po sa may Eastern Visayas, so dyan po sa may Samar and Leyte provinces. Meanwhile, sa nalalabing bahagi or the rest of Visayas and Mindanao, makakaranas po tayo ng partly cloudy to cloudy conditions. Kung may mga pag-ulan man ay mga panandalian lamang po ito ng mga thunderstorms o mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. For temperature forecast naman po sa mga piling syudad, dito po sa Palawan, yung Kalayaan Islands po, yung maximum temperatures ay aabot ng 29 degrees Celsius, gayon din sa Puerto Princesa. At sa mga piling syudad naman po sa Visayas, maximum temperatures po ay aabot ng 30 degrees Celsius for Iloilo, Cebu, as well as sa Tacloban. Para naman po sa mga piling syudad dito sa Mindanao, yung agwat po ng temperatura dito sa Zamboanga ay maglalaw ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. 30 degrees Celsius maximum temperature sinaasahan po natin sa Cagayan de Oro. At para naman po sa Metro Davao, agwat po ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ito naman po ay base po sa ating latest na weather advisory or babala sa mga malalakas mga pag-ulan na inaasahan po natin sa mga susunod na araw. So ayon po sa ating latest na image,
Itong areas po na shaded ng yellow at orange, posible pong makakaranas yan ng malalakas na mga pagulan. Ngayong araw po yan, December 24. Yung areas po na shaded ng orange, yan po possible na makakaranas ng heavy to intense na mga pagulan or maaaring umabot po ng 100 to 200 millimeters yung total accumulated rainfall sa susunod na 24 oras. So dyan po sa mga probinsya ng Quezon, sa Camarines Norte, gayon din sa Catanduanes at Northern Samar, maaari pong maranasan yung heavy to intense na mga pagulan. At yung areas naman na shaded ng yellow, possible po yung mga moderate to heavy na mga pagulan or possible yung 50 to 100 millimeters na total accumulated rainfall sa susunod na 24 oras. So moderate to heavy intensity naman po ay posible sa Aurora, gayon din sa Marinduque, sa Romblon, sa nalalabing bahagi po ng Bicol region, as well as sa the rest of Samar provinces. So doble ingat po sa ating mga kabayan dito po sa mga nabanggit na probinsya dahil posible po yung mga pagbaha o pagguho ng lupa, especially po sa mga flood-prone or hazard-prone areas. At bukas naman po sa darating na Pasko, magpapatuloy pa rin po yung epekto ng shear line at magdudulot pa rin po ito ng malalakas mga pagulan, lalong-lalo pa sa bahagi ng Southern Luzon. Possible po yung heavy to intense mga pagulan bukas sa Aurora, dito po sa Quezon, sa Camarines provinces, gayon din sa Catanduanes. At yung areas naman po ng shaded ng yellow, possible din po bukas yung moderate to heavy na mga pagulan, dyan po sa Isabela, sa Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, at dito po sa Metro Manila. Sa Marinduque naman, sa Romblon, sa nalalabing bahagi po ng Bicol region, dyan po sa may Northern at Eastern Samar, posible din po yung moderate to heavy na mga pagulan. So asahan po natin magpapatuloy yung malalakas mga pagulan dito po sa mga nabanggit na probinsya hanggang bukas po ng Pasko. So doble ingat pa rin po sa ating mga kabayan, especially po yung mga nagsisiuwian na sa kani-kanilang mga probinsya. Para naman po sa mga babala na matataas mga pag-alon, meron po tayong nakataas na gale warning sa dagat baybayin po ng Ilocos Norte, pati na rin po sa northern and eastern coasts ng Polillo Islands, dyan po sa Quezon, at northern and eastern coasts ng Catanduanes. So maaaring umabot po ng 4.5 meters yung taas po ng mga pag-alon dito sa mga nasabing dagat baybayin. So delikado pong pumalaot, especially po sa ating mga kababayan na merong mga maliliit na sasakyang pandagat at ating mamamayang mangingisda. Sunrise po natin ay 6:18 AM at lulubog po mamayang 5:34 PM.